Okay, yung mga katuwang po no ni Pastor Roland sa Christ Community Church sa Taytay Rizal. Ayun po. So, nauna po sila sa atin. 1 p.m. nandito na po sila. So anyway, so as an introduction lang po, ang gagawin natin for this time is actually our Sabbath school or Sunday school, no. So hindi pa siya yung evening service. So mauna po yung Sabbath school. Kasi po ang ano namin sa umaga may morning service and then sa afternoon Sabbath school and then evening service. Ganun po yung parang schedule namin. Pero this time, ayun, binigyan natin ng time para sa okasyon na ito. And so, as an introduction, so his community church is, ano po siya, nagsimula po siya last 2022. Last 2022 po. Opo. That was April. Pero actually, nagkaroon kami ng first fellowship namin July. No, July. So, kasi April, doon pala ako nagsimula na, kasi po dati, I was involved na po sa ministry, na-train po ako for, more on kami, disciple making, na parang, hindi siya G12, pero connected kasi sila sa Navigators, kung nyo na po yung Navigators. So, yun po yung background ko, and then umalis po ako doon, and then for 4 years ata, wala akong ina-attendan na ministry or church at that time, and then suddenly na ano yung puso ko, and I believe that was the Lord's calling. And so nagsimula ulit ako mag-seek sa word niya, and that was April, and preparation sa sarili, hanggang nag-start po ako ng personal evangelism. That was June, the same year po ng 2022. And then after a month na may na-invite po for Bible studies, doon po nagkaroon sa July, doon po nag-start yung unang worship service namin. So, and then tuloy-tuloy na po yon. So una, doon po kami sa bahay, sa loob. And then dito, masukal pa to at that time. So 2022, and then July 2022, yun yung first worship service. And then nag-celebrate kami ng anniversary 2023. First year anniversary namin, actually, doon na po nagsimula yung introduction namin sa Reformation. Or Reformed theology, Reformed tradition. And pero hindi pa po talaga malinaw yung namin. Kasi ang nangyari sa amin po, nalaman namin yon through tawag dito, YouTube. Nakikinig, kala Paul Washer, John MacArthur, pero we don't know na ano pala sila. yun pala yung pinangahawakan nila na ano po. And so hanggang sa naging malinaw sa patuloy na pag-aaral, and unti-unti, inaayos din at tinatama din yung way ng pagpapangaral ng salita, and na-introduce sa Reformed Theology, the Five Solas, and the Tulip. So, yun, na-introduce na din yun sa mga kapatid, and by the grace of God, natanggap naman nila at malinaw naman. Kasi we are doing everyday Bible study po. And so, hindi talaga siya tinuro as Tulip, but nakita nila yon sa pamagitan ng salita ng Panginoon sa amin pong pag-aaral. And so this year po, nung February po ba yun, Pastor Olan, sa Olonga po yung Paskon. Doon po ako unang nakakonect sa mga pastors, na Reformed pastors, kumbaga, natawagin. Doon ko din po unang na-meet face-to-face si Pastor Olan. Pero nakita ko na po siya sa podcast, yung sa Danaropat podcast. Doon ko po siya una nakita. Ayun. And then, kasi naghahanap po talaga ako nagsesearch ako ng Reformed Baptist or ganun po na, and then may nakita, and then I was able to see the post doon nga po sa Paskon, doon this year. And then yun, nagtuloy-tuloy na po. And so, we are so privileged with that span of time na-invite namin si Pastor Alan together with his men doon from Christ Community Church. So, ayun po, marami pa po kaming dapat matutunan, and so we are so excited na marinig at matuto po mula po sa inyo. So, mga kapatid, in our Sunday school this afternoon, so we have the privilege na matuto sa isa sa mga lingkod ng Panginoon. So, let us welcome Pastor Olan Mendoza. Thank you po.
Tawag na lang ko ng tulong pagka hindi ko na makita. Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang pribilehyo po mula sa Panginoon na kami ay maanyayahan dito sa inyong ikalawang taon ng pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang community o sa kanyang gathered people sa lugar na ito ng Cabcaben, Mariveles, Bataan. At isang providensya o paraan ng Diyos na magkakilala kami ni Ryle. Tatawagin ko ng Ryle dahil magkakapatid tayo. Kaya first name ang aking approach. Pero hindi yun nangangahulugan ng kung ano, kundi mas malapit kayo sa akin pag tinawag ko kayo ng first name. Kaya yun po ang yun ang aking paraan. Kaya sa ngalan po ng Christ Community Church na nagtitipon ngayon sa Taytay, ang kapalit ko ron ay 3 preacher, isang preacher sa umaga, isang preacher sa hapon, isang preacher or Sunday school teacher. Kaya 3 yung kapalit ko kapag umaalis ako ron. Ngayon, meron akong kasamang 3 magigiting na kalalakihan. Kaya isang pribilehiyo po at karangalan na maging bahagi ng inyong pagpapasalamat. Tamang-tama po yung history. Tamang-tama po yung history dahil yung pagbubulay-bulay natin mga salita ng Panginoon mula ngayon, Sunday School, at mamaya sa sermon ay recapitulation na lang o parang summary form. Pero mas maganda nauna itong Sunday School. Kaya kung kayo po may banal na kasulatan, ay buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Buksan nyo ang inyong mga Biblia. Sa Aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 11, Acts chapter 11, Acts chapter 11, 19 to 26. Yan po ang magiging text natin ngayon hanggang mamaya sa pangangaral. Kaya hindi yan magiging malayo sa isa't isa. Inaasahan ko na mapagtibay ito sa isang konkretong paraan ng pagtanaw at pangunawa sa kaluguran ng Panginoon sa kanyang mga tao na nagtitipon sa iba't ibang lugar. So, hindi man ito absolute template, pero ito ay model how the church creates o paano nabubuo ang isang iglesia. Paano nabubuo ang isang iglesia. Yun ang pag-aaralan natin ngayong hapon sa liwanag ng Acts chapter 11 19 to 26. At inaanyayahan ko ang isang kalalakihan na magbasa mula sa mga gawa chapter 11, 19 to 26. At kung may pamagat ang ating pag-aaral, mga elemento sa pagtatanim ng iglesia. O sa ibang salita, paano nabubuo ang isang iglesia? Paano na ituturing ng isang kalipunan ng mga lalaki at mga babae ay matawag o maituring na iglesia? Alam natin, may technical approach sa banal na kasulatan pagdating sa salitang church. Inuugat yan sa Griego, tapos ina-apply yan sa realidad ng pagtitipong Kristiyano sa patotoo ng bagong tipan. Pero hindi yun ang titingnan natin. Ang titingnan natin ay paano sa liwanag ng karanasan ng mga naunang Kristiyano sa bagong tipan nabubuo or nalilikha ang tinatawag na iglesia o kalipunan ng mga mananampalataya. So, mga gawa pangkat na 11, talatang 11 hanggang 26. Sino po ang babasa? Kalalakihan po. Gusto ko magbasa ng malakas dahil may challenge ako sa aking Bible. Hindi man dun sa aking notes dahil kaya ko pang basahin ito sa ganitong Acts chapter 9, 11, 19 to 26. Pakinggan po natin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sige po. 11,
19 to 26. Opo. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antique na hindi sinasabing kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanilang mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene na dumating sa Antique ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangaral ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at napakalaking bilang ng sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antique. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay naggalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ang pananampalataya. At napakaraming tao ang dinagdag sa Panginoon. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antique at nangyari na sa buong isang taon ay kasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antique ay ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Historically, Acts chapter 11 was well known dahil dyan unang tinawag ang mga mananampalataya ni Kristo bilang Kristiyano. More on that sa sermon. Pero yun ang significant pagka nabanggit. Yun ang significant pagka nabanggit ang Acts chapter 11, ang mag-notify, ang magpa-pop up dapat sa atin, being familiar sa Book of Acts, ay, doon unang binanggit, doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga sumasampalataya kay Kristo. So, yun sana. Gusto ko maging familiar kayo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, kalugdan niyo po ang paraan ng aming pagbubulay ng inyong mga salita at sa liwanag ng mga mumunting katotohanan na huhulmahin bilang prinsipyo ng aming katuruan ay magamit namin ito sa realidad ng pag-iral ng kalipunan ng inyong mga tao sa lugar na ito. Dahil nais namin makasunod sa inyong kalooban. Kaya akayin nyo kami, gabayan nyo po kami, at imulat nyo ang aming mga mata sa karanasan ng aming mga ninuno. Dahil mayroong kaming matututunan sa kanila, lalo na sa aming kalagayan at pangangailangan. Dahil nais naming makarangal o makapagbigay ng karangalan sa inyong pangalan. Alang-alang sa kapurihan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aklat ng mga gawa ay paraan at kasaysayan kung paano tinupad, kung paano sinunod ng mga alagad sa panguna ng mga apostol ang mandato ng Panginoong Jesucristo na nagsasabi na gawin niyong tagasunod ko ang lahat ng uri ng tao. Matthew chapter 28, 18 to 20. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At narito ako'y palaging sa inyo hanggang sa katapusan ng mga panahon. So yan ang personal translations ng Matthew chapter 28, 18 to 20. At ang aklat na magagawa bilang historical facts, kung paano sinunod, kung paano sineryoso ng mga alagad sa pangunguna ng mga apostol ang mandato o yung mandate, yung atas o yung utos. Kaya ang aklat ng mga gawa at sa aklat ng mga gawa, diyan natin mababasa ang mga pinagmulan, ang history ng iba't ibang iglesia sa Bagong Tipan. Partikular, ang mga iglesyang sinulatan ni Apostol Pablo. So, nadyan yan. Nadyan
madalas na diyan ang paano nagmula ang church. At dito sa ating text, sa inyong subtitle, sa inyong Bible, Acts chapter 11, from verse 19, ang iglesia sa Antioquia. So, diyan nagsimula ang iglesia sa Antioquia. Ang unang iglesia, Jerusalem, na doon ang mga apostol sa panguna ni Pedro. Pero ang pinaka-elder doon, ang pinaka-authority ron, overseer, lumalabas sa Acts chapter 15 along the way, ay si Santiago. Dahil nung nagsalita si Santiago tungkol sa usapin ng mga hintil na pumapasok sa kaharian ng Diyos, siya ang last say. Sa ating contemporary concept, siya ang pastor doon sa Jerusalem Church. Bagaman marami siyang kasama. Kaya ang aklat ng mga gawa, ang kasaysayan ng pagsunod nila sa mandato ng muling nabuhay at naghaharing Kristo bago umakyat sa langit. Pasimula ng mga naging iglesia mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo sa panahon nila. Kaya nagkaroon ng tinatawag na initial fulfillment or inaugurated sa technical term. Ibig sabihin, doon nagpasimula na ma-realize ang mandate ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Umusad ang iglesia, sumulong ang iglesia, humakbang ang iglesia ng Jerusalem ayon at sa liwanag ng mandato. Kaya ang iglesia natin o kung ang kalipunan natin ay dapat nakahanay sa pagsunod ng mga apostol para matagurian tayong apostolic church o para matagurian tayo na umiiral sa liwanag ng mandato, sa liwanag ng atas ng Panginoong Hesukristo. So, alam natin ang konteksto, Acts chapter 11, 1-21, nag-ulat si Pedro sa iglesia ng Jerusalem tungkol sa pagpasok ng mga hintil sa kaharian ng Diyos kay Kristo. At sa mga gawa, 11, 21-22, nakarating sa mga leader ng iglesia sa Jerusalem ang pagtitipon ng mga kapatid at sinugo si Bernabe sa kanila upang makita ang kanilang kalagayan. Pansinin nyo, may nagtitipon doon, bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang term ng Acts chapter 11, mga bumaling sa Panginoon. Ang contemporary idea ay na-save, sumampalataya sa Panginoon through and by the preaching of the word or the gospel. So sumampalataya sila at yung mga sumasampalataya nagtipon-tipon. Dumami ngayon. Dumami because of the preaching of the gospel. Nakarating sa Jerusalem. Ang term natin dyan, yun ang mother church. Hindi natin ginagamit yung mother-daughter church. Ang ginagamit natin, sending church. Ayan. Kaysa sa mother church. Termino lang naman yan. Ang punto ron, may aakay at may gagabay sa bagong kalipunang Kristiyano sa pangunguna ng naunang o mga naunang iglesia. So doon natin kinukuha yung pag-oversight ng isang mature church sa isang hindi naman immature, sa isang iglesia na nagpapasimula. Parang bata, aakayin mo yan. Hindi pwedeng paglakarin mo yan nag-iisa. Ano mangyayari? Magkakawindang-windang yan. Ganun ang church pag nag-iisa. Kaya yun ang magiging papel namin kung kalooban ng Panginoon. Kung papahintulutan ng Panginoon. So doon kami papasok bilang iglesia. Hindi para manghimasok o hindi para magdikta, kundi para gumabay. Ang term dyan ay advisory. Dahil we believe and we have a high view ng pagtitipong Kristiyano. Pero yun ang makikita natin dito. May sinend out sila from Jerusalem Church. Anong trabaho? Anong misyon ni na Bernabe
sa pagpunta sa Antioquia. Anong misyon? Tingnan, kumpirmahin, talaga bang mga mananampalataya ito? Talaga bang ang Panginoong Kristo ang pinagtiwalaan nila? Then, tuturuan sila. At ang sabi ng text, halos isang taon na nagpatuloy at nagturo sina Pablo kasama si Bernabe. So hindi kasya si Bernabe, masyadong malaki yung trabaho, kaya hinanap niya si Saulo. So dalawa sila, kaya naniniwala kami sa 2x2. So dun yun ang principle ng 2x2, mission work. Kaya kung may isusugo dito, dalawa. Para hindi naman malungkot pagka nag-iisa, baka kung sino-sino kausapin nun sa bus. Pagka magbibiyahe. So dapat dalawa. So yun ang ideal o yun ang biblical na paraan. So paano nagsimula ang isang grupo ng mga nagtitipon sa mga bahay ay maging iglesia? Una, ang pag-iibanghelyo. Kanina kinuwento ni Ryle na nag-evangelize siya, nag-witness siya. Yun talaga ang simula. Maghahasik ka ng salita. Ang termino natin, mag-iibanghelyo ka. Hihikayatin mo ang mga tao na kumilala sa Panginoong Kristo sa liwanag ng mensahe ng kanyang pagliligtas. Sa liwanag ng mensahe ng kanyang misyon ng pagparito sa pagkakatawang tao. Magpapasko ngayon. Nagkatawang tao siya para mamatay. Hindi siya mamamatay kung mananatili siyang eternal son because He is the Spirit. Kaya kailangan magkatawang tao para yung katawang tao niya ang sumalo at kumarga ng sumpa na ukol at dapat sa makasalanang tulad mo at tulad ko. So yun ang mensahe ng Ebanghelyo na walang kaligtasan maliban kay Kristo. So yung mga bumaling sa Panginoon, tumanggap sa Panginoong Kristo, ang term natin, pero much better, nagtiwala sa Panginoong Jesus at sabi rito, bumaling sa Panginoon, babautismuhan sila bilang mananampalataya kay Kristo. Tapos, titipunin sila bilang magkakapatid na magsasama-sama ayon sa pakikipagtipan kay Kristo at sa isa't isa. Hahamunin sila at pagtitibayin sila sa pananampalataya na gamitin ang kanilang mga kakayahan para sa katitibay ng kapatiran. So magiging mainam na ambag sa lipunan ang iglesia, dahil ang iglesia ay kinibibilangan ng mga lalaki at babaeng bahagi ng isang barangay, kapkaben, di ba? So magiging mga useful na mga lalaki at babae kayo ng lugar na ito. Gagamitin ang prinsipyo ng Ebanghelyo sa pagtatrabaho, gagamitin ang prinsipyo ng Ebanghelyo sa pag-aaral, gagamitin ang prinsipyo ng Ebanghelyo sa pakikipagkapwa. Kaya lalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng mga Kristiyano sa isang lugar. So, magkakaroon ng epekto, magkakaroon ng impact ang Christian community sa isang community. Or else, yan ang itsura ng maraming iglesia ngayon. Walang impluensya sa lipunang kinalalagyan nila. Kaya, kung matutokso kayong magreklamo, bakit ganito ang mundo? Bakit ganito ang mga kabataan? Bakit ganito ang sistema? Ang sagot daw dyan, tanong pa rin. Where is the salt and the light of the world? Nasaan ang matitino? Nasaan ang mga godly sa lugar na yan? Ba't namamayagpag ang kasamaan? Yun ang number one issue among us. Walang impluensya ang church sa isang lipunang kinilalagyan nila. Bakit? Basta ako, simbahan, tindahan, bahay. Simbahan, paaralan, bahay. Simbahan, office, bahay. Wala akong pakialam sa community. Yan ang problema natin. Hindi ganyan ang church sa Bagong Tipan. Hindi ganyan ang church sa Bagong Tipan. So yun ay hamon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tagalangit lang. Hindi, tagalupa ka pa rin. Habang nakatungtong ka sa lupa, tagalupa ka pa rin. Bagamat papunta ka
sa kaluwalhatian. So, ano ang mga hakbang na makikita natin dito? Chapter 11, 19 to 21, ang pag-iibanghelyo, pag-abot sa mga tao. Yan ang prinsipyo. Bago magsimula ang isang iglesia, aabutin mo ang mga tao sa liwanag ng ebanghelyo, sa liwanag ng mensahe ng pagliligtas na na kay Kristo. Chapter 11, 19 to 21. Hikayatin ang mga tao sa liwanag ng mensahe ng ebanghelyo, na walang ebanghelyo maliban kay Kristo. Walang ebanghelyo, walang magiging Kristiyano. Walang mga Kristiyano, walang matitipon bilang iglesia. Dahil ang iglesia ay nakatindig sa liwanag ng pagliligtas na na kay Kristo. So hindi ka magiging bahagi ng iglesia para maligtas. Hindi. Bahagi ka ng iglesia dahil nananampalataya ka na. Tumitindig ka sa liwanag ng mensahe sa pagliligtas na na kay Kristo. Kaya ang tawag dyan ng mga ninuno natin, mamaya ng confession, regenerate membership. Nasa Second London Baptist Confession yan, kung nahagip nyo na yan, or mahagip nyo yan along the way. So yun ang una, aabutin ang tao sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo. Naniniwala ba kayo may iba pang tagapagligtas maliban kay Kristo? Sigurado kayo dyan? Kahit awayin kayo? Baka pagka inaway na kayo, ayawan na, ganito pala. Di ba? Kayo-kayo na lang dyan, sarap-sarap ng buhay ko. Hindi ho. Kailangan ma-challenge ang ibang pananampalataya. Hindi para makipag-away sa kanila. No. Kung paano sila kagiting naninindigan sa katotohanan ng kanilang pinapaniwalaan, much better ang Kristyanismo. Bakit? Yung leader natin namatay pero muling nabuhay. Yung leader natin muling nabuhay, umakyat sa langit. Yung leader natin nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nag-utos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magbagong buhay sila, bumaling sila sa buhay ng kasalanan. Yan ang Kristo na dapat makilala ng tao. Hindi yung Kristong nagmamakaawang papasukin niya sa kanyang puso. Hindi ho. Yang Kristong Panginoon na nagdidemand na kailangan mong isuko ang buhay mo sa Kanya. Yan ang mensahe natin. Dahil nangako siya na babalik upang hatulan ng mga patay at mga buhay. Kahit namatay ka, hindi ka makakatakas kay Kristo dahil may muling pagkabuhay. So, ganyan ka-powerful ang Panginoong Hesus na dapat ipinapangaral mo, ipinapangaral ko. So, ang pagtatayo ng iglesia ay nagmumula sa pangangaral ng Ebanghelyo na ang resulta ay nakasalalay sa kaluguran ng Panginoon. Pangalawa, ang pagpapalakas ng loob sa mga Kristiyanong nagtitipon bilang mga mananampalataya o mga Kristiyanong nagtitipon bilang kalipunan ni Jesucristo. Chapter 11, 22 and 24. Angkop sa kahulugan ng pangalan ni Bernabe ang pagpapalakas ng loob. Marami silang haharaping pagsubok na magpapakita ng realidad ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Take note mga kapatid, ang pagtitipong Kristiyano ay paraan upang ihanda ang mga mananampalataya sa paglilingkod. Yan ang sabi ng Ephesians chapter 4, 11 following. For the work of the ministry. Kaya ang preaching of the word ay dapat ini-apply or inilalapat sa buhay Kristiyano bilang paghahanda sa paglilingkod. So hindi lang tayo tatayo at uupo dito. Hindi lang tayo mananalangin at makikinig ng pangangaral. Hindi. I-argue natin na ang Panginoon ang ating pastol at ang mga salita niya ang ginagamit niya sa pagpapastor sa atin. Kaya wala sanang tatayo sa ganitong pulpito na hindi nakahanda. Dahil ang maghahanda sa mga nakikinig ay ang pangangaral ng salita.
Kaya hindi tayo ganun-ganun lang nagpapatayo. Hindi dahil mga suplado tayo. Hindi. Dahil mataas ang pananaw natin sa ministry of the word. Dahil at the end of the day, ang salita ng Panginoon ang mag-encourage sa atin to persevere. Dahil harap ka sa iba't ibang pagsubok. Totoo man o hindi ang iyong pananampalataya, susubukin ka. Sa office mo, o sa bahay nyo. Susubukin ka sa office nyo. Susubukin ka sa trabaho nyo. Susubukin ka. Kaya kung hindi ka prepared, kung hindi ka nakakakain ng salita ng Diyos para sa iyong nutrisyon, para sa iyong kalakasan, wala kang mapanglalaban sa temptation sa labas at sa trials. Kaya ang Christian life ay buhay pakikibaka sa usapin ng pananampalataya at paraan ng pamumuhay. Yun ang laban, usapin ng pananampalataya at pamamaraan ng buhay, lalo na sa ibang pananampalataya. So kailangan ng pagpapalakas ng loob. Dahil ang mga pagsubok o sa mga pagsubok, mahayag ang realidad ng kanilang pananampalataya. Yung ginto, lumalabas ang kalidad kapag dumadaan sa apoy. So ikaw at ako, hindi naman ginto, pero itinuturing na mahalagang mga lalaki at mga babae na iahanda ng Panginoon. At isa sa paghahanda ay ang pagsubok. Kaya are you ready sa trials? Sabi nga ng isang awit, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Naalala nyo, merong panahon namin, 80s kasi ako, na-involved sa ministry. May mga kanta, yung papuri, at tapos yung mga kompositor. May isang linya ron, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang hallelujah. Yung bang parang masaya lang. Tama, masaya ang buhay Kristiyano. Pero along katambal ng kasiyahan ay ang pagsubok. Para ma-realize, talaga bang kay Kristo ako nagtitiwala? O baka naman kay pastor, o baka naman kay preacher, o baka naman kay brother ako nagtitiwala. So, marirealize nyo along the way, dahil 2 taon pa lang naman kayo. Pag nagseryoso kayo, magigising ang mga demonyo rito, aatakehin kayo. Pag hindi kayo inaatake, ibig sabihin, hindi kayo gumagawa ng ikakabahala ng mga kaaway. May kaaway tayo, mga kapatid. Ang sabi, we wrestle not against flesh and blood. Sabi na Ephesians 6:10 following. So yung mga taong mangiinis sa inyo, yung mga taong magpapahina ng loob sa inyo, yung mga taong uusig sa inyo because of your faith, mga kasangkapan lamang sila. Dahil behind them ay ang impluensya ng kaaway. So, may pagsubok riyan. Kaya kailangan ng pampalakas ng loob. Pangatlo, pagtuturo ng pagsunod. Chapter 11:21 o chapter 11:25-26. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang kausapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon, nakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Kailangan nyo ng regular, consistent, at may progresong pagtuturo. So, hindi lahat matututunan nyo in one sitting. May mga katotohanang dapat nauunang nalalaman at naintindihan nyo. May mga tinatawag na fundamentals of the faith. May mga tinatawag na essential truths of the Christian faith. So, hindi lahat pag-aaralan nyo dahil gusto nyo lang pag-aralan. Hindi. Merong elementary, merong fundamentals, merong essentials. Lalo na ang issue ng Ebanghelyo. Ang issue
ng kaligtasan. Ang issue ng mga pagpapala ng kaligtasan dahil doon tayo huhugot ng lakas ng loob. Doon tayo huhugot ng kagalakan sa pagliligtas na kay Kristo. Dahil lahat ng gagawin mo, gagawin natin ay nakaugat or nakatindig sa pagliligtas niya. Kaya kung hindi tayo magiging pamilyar sa pagliligtas na kay Kristo, sa mensahe ng Ebanghelyo, kung ano-ano na lang pag-aaralan natin, at least may pinag-aralan kami. Tanong, nagagamit mo ba yan? Tandaan natin, babalikan natin yung the Lord is our shepherd. And the Lord overseer, pinapangasiwaan ng Panginoon ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi nang mangangaral katulad ko. Kaya ang tawag sa amin, technically, under shepherd. Hindi ako ang sino man ang may-ari ng inyong pananampalataya. Kami ay umaakay at tagapanguna lamang habang tinatahak natin ang landas na minarkahan ng Panginoon para sa atin. So, pagtuturo at pagsunod, ang mga pagsubok ay makapagpapatibay sa pananampalataya kay Jesus na ang buhay pananampalataya ay buhay ng pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ni Kristo. At tandaan natin, ang katambal ng pananampalataya ay pagdurusa alang-alang sa Kanya. Alam niyo ba yon? Philippians 1:29. Pakibasa po. Baka makalimutan ko. So, hindi ka lang makakatiyak, sa kaligtasang na kay Kristo, na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Makatiyak ka riyan. And it is the gift of God. Ang sabi natin, yung nakaliligtas na pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Yan ang argumento at yan ang pinanggagalingan ni Apostol Pablo. Pero katambal ng nakaliligtas na pananampalataya, yung kakayahang magtiwala sa ginawa ni Jesus. Kahit di mo siya nakita. Pero dahil nangyari yon sa kasaysayan at sinasabi ng kasulatan, pagtitiwalaan mo. Kaloob ng Diyos yun. Wala tayo nun. Sabi ng Ephesians 2, it is the gift of God. Pero katambal nun, ano sabi ng Philippians 1:29? Pakibasa po. Sunday school tayo ha. Hindi pa ako nagsasermon. Kaya pwede po kayo mag-participate. Sige po, pakibasa. Sapagkat sa inyo ay pinagkaloob alang-alang kay Kristo. Hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yung ability to believe, ang sabi diyan ay gift or ibinigay sa iyo. Wala tayo nun, hindi natin alam kung paano manampalataya. Ang alam natin, paano magduda. Totoo ba yun? Talaga ba? Too good to be true? O yun ang alam natin. Pero yung ability to believe, from God yan. Galing yan sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:13-17. Kaya napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dyan binibigay yan. Dyan hinuhulma. Dyan binubuo yan. Iyang pananampalatayang nagliligtas. Dun sa mga katotohanang napapakinggan mo at nagbibigay ng liwanag sa iyo. Pero sabi ron, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi, ano sabi? Second half. Kundi, ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya nasabi ng mga teologo, nasabi ko rin, na-post ko yan sa aking wall, it is the gift that no one, ito yung kaloob na walang tumatanggap. O ito yung kaloob ng Diyos na ayaw tanggapin ng Kristiyano. Pero yung ability to believe, yes Lord, I accept that. But to suffer for His sake, Lord, wag naman.
tumatanggi na. Kambal po yun. Parang two sides of the same coin. Pag binigay sa'yo, two sides. Ability to believe and ability at the same time to suffer for His sake. Kaya pag nahihirapan ng Kristiyano, anong prayer niya? Makawala, matapos na yung paghihirap. Di walang matututunan. Yun ang proseso para matutok eh. Pero anong prayer natin? Lord, alisin niyo po, now na. Kung hindi po, magtatampo ko, hindi ko atin sa linggo. Kung ako makarinig nun, huwag kang matin. Tinakot mo. Hindi. Pero di ba ganun tayo? Anong immediate concern natin? Na dapat sana, Panginoon, alam ko, bukod sa pangangaral ng salita, nagtuturo ka. Ang tawag ng mga ninuno natin, school of experience. Ano po ang nais niyong matutunan ko sa karanasang ito? Hindi, ang immediate, Lord, alisin niyo po. Hirap na ako. Now na. Di ba? Kaya maraming Kristiyano, tumatanda sa pagdalo, hindi umuunlad. Isa yan sa komentaryo. Isa lang yan. Maraming elemento. Sa tanda ko nang ito, basa ko na yun. Parang ganun, na madali kang kakapa ng komentaryo. Chapter 11, 27, 30, ang paghahanda sa paglilingkod. Ang paghahanda sa paglilingkod. 11, 27 to 30. So maglilingkod ang iglesia hindi lamang sa isa't isa, gamit ang mga kakayahang spiritual. Ang sabi, Ephesians chapter 4, 7 to 11, bawat isa ay may kaloob ayon sa sukat ng kakayahan para maipaglingkod. So mula dun sa kaloob ng pangangaral, kaloob ng pangunguna, kaloob ng paglilingkod, kaloob ng kahabagan, kabutihan, etc., etc., para magamit ng iglesia sa isa't isa. Tapos ilalabas yun. I-extend yun sa community. Kaya makikilala ang iglesia. Mabubuting tao, matitino. Magiging mabuting mamamayan. Dahil i-extend nila ang kanilang generosity, i-extend nila ang kanilang goodwill. Di ba? Ano sabi ng Pasko? Glory to God in the highest, peace on earth. Ano kasunod? Goodwill towards men. Kaya pasalamat tayo kahit mga luko-luko yan, pero pagdating ng Pasko, bumabait. Pero ikaw bilang Kristiyano, all year round, dapat goodwill towards men. So yun ang aspeto ng challenge sa atin. Goodwill. Kung may kakayahan tayo, gumawa tayo ng mabuti. Di ba sinasabi ni Apostol Pablo yun? Lalong higit saan? Sa sambahayan ng Diyos. May priority sa yun tayo. Una ang sambahayan ng Diyos sa mga Kristiyano. Pangalawa ang hindi Kristiyano in terms of doing good. Dahil ang aklat na mga gawa sa series ng pangangaral namin, isang taon mahigit ko yan binuno every Sunday, ay pagsunod sa iniwang halimbawa ng Panginoong Hesus, preaching the good news, doing the good deeds. Ganyan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ganyan din ang ginawa ng Acts, ng aklat ng mga gawa. Ganyan ang ginagawa ng mga iglesia. Tayo, okay, nangangaral tayo ng mabuting balita. Anong ginagawa nating mabuti sa lipunan na ginagawa natin? Na doon ang, again, challenge. Dahil ikaw at ako ay sinasanay at hinuhubog sa pamagitan ng salita ng Diyos upang mahulma tayo sa wangis ni Kristo kung saan tayo tinalaga. Natutunan nyo na predestination? Di ba? We are predestined to be conformed to the image of His Son. Romans chapter 8, 28 to 30. Hinuhulma ka upang makawangis ni Kristo. At yan ang Kristiyano. Lumiliwanag, unti-unting nauhulma sa wangis ni Kristo. At anong ginawa ni Kristo nung nasa lupa?
Preaching the good news, doing good. Yan dapat ang mananampalataya. Salt and light of the world. Kaya pag kami nagre-reklamong mga Kristiyano, bakit ganun? Nasaan ka? Nasaan ba ang asin? Nasa garapon? Pag ang asin nasa garapon, delikado. Mag-uuntugan yan. Yan ang nangyayari sa mga Kristiyano, untugan. Debate ron, debate rito. Lalo sa Facebook. Patol lang patol. Sagot ng sagot, di naman tinatanong. Comment ng comment, di naman hininga ng comment. Walang magawa ito. Ba't yan ang inaatupag mo? Wala ka na magawa. Preach the gospel. Do good. Hindi ko ano-ano yan. Sorry, may hugot ako eh. May sinasabihan ako eh. Lalo sa Maynila. So, anong mga aral at prinsipyo na matututunan natin sa tagpong ito? Una, ang iglesia ay binubuo at nabubuo sa liwanag ng mensahe ng Ebanghelyo na nakasentro kay Kristo na pinagtitiwalaan ng lubusan at tuluyan ng mga sumasampalataya. Number 2, ang kumpirmasyon sa biyaya ng kaligtasan ay tinitimbang ng mga kapatid mula sa ibang iglesia. Yamang may mga kapatid na nauna sa kanila, mainam na bigyang halaga ang kanilang panimbang at pananaw. So doon papasok yung other churches. Sa context namin, doon kami papasok. Parang ganun. To confirm, to weigh things. Lalo na yung tinuturo ni Ryle. Kasi magpuproduce tayo ng matitinong iglesia, matinong gawain, or ordered ministry. Hindi yung nagtitipon lang for the sake of fellowship. Hindi. May goal. From that mandate, may goal and may direction ng church. Lalo na for the sake of the next generation. Ako, ang unang assignment ko nung tinanggap ko ang Taytay, 3 years ago, manalangin kami ng aking magiging co-pastors, plural, at deacons, plural. Yun ang unang agenda ko. Dahil basa ko na ang direksyon. Hindi dahil matanda na ako, malapit na ako mamatay kaysa sa kanila. Depende yun. It is appointed to man wants to die. Di ko alam yan. Pero ang hinihingi ko, 20 taon para maihanda ang church. Kailangan mangarap sa direksyon ng iglesia. Hindi yung preach lang, teach. Okay na, nakalingkod na ako. Nakapaglingkod na ako, okay na ako. Hindi ganun yun. May sense of direction and progress. Mula ngayon, papunta ron. Hindi masamang mangarap, hindi masamang magplano. Ang masama, mangarap at magplano, wala ang Panginoon. Or wala sa unahan ang Panginoon. Yun ang masama. Pero tayo dapat nagpaplano tayo. So yun ang una, issue ng Ebanghelyo, issue ng kaligtasan, kumpirmasyon ng biyaya ng kaligtasan. Panghuli, ang mandato ng iglesia ay kinapapalooban ng maayos na pagtuturo tungo sa buhay ng pagsunod. Tandaan natin, ang pagtuturo ng pagsunod ay lifetime. Pansinin niyo yung pangako. Teach them to observe all things. Basahin natin Matthew chapter 28, dito tayo magtatapos. Matthew chapter 28, 18 to 20. Matthew chapter 28, 18 to 20. Pakibasa po. Tutugisin kasi natin yung ordered ministry. Ang term doon ay New Testament ordered ministry. Matthew chapter 28, 18 to 20. Sige po, pwede po kayong magbasa.
hanggang sa katapusan ng mga panahon, di natin alam yun. Pero ang malinaw, iiral ang mga lalaki at mga babae na nagtitiwala kay Kristo, nag-aaral ng mas maayos at mainam na pagsunod hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, hindi lang sa ating generation ang pagsunod. Hindi lang sa ating generation ang baptism. Hindi lang sa ating generation ang evangelization ng community ito. Kundi sa next and the next, second, third, even to the fourth generation. Ganyan kayo magpaplano. 4 na generation. Kung ang generation ay 25, 100 taon ang plano nyo. Kaya nyo yan? May ganun kayong pananaw? Pag ang pananaw na to, tayo-tayo lang. Pag namatay tayo, okay na tayo. Di ba? How about the next generation? Bahala na sila. Ay, di ba? Irresponsible tayo na magiging ninuno nila. Di ba? Kaya kami, ang kwentahan namin sa church, daan-daang taon. Kahit wala na ako, nagsasalita pa ako dahil dun sa strukturang iiwan ko sa kanila. At sa order and progress ng pag-iral ng iglesia. So, ganun sana tayo. Ang term dyan, I think generationally. Tapos na ako, yun ang aking question.